Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng
Maayong gabi kaninyong tanan, mga pinalangga ko nga mga kaigsuunan. Dalaygon gyud ang Dios sa usa na pod ka matahom nga kahigayunan nga kita makapadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong o sa pagpaminaw sa iyang mga tambag, mga mensahe sang paglaom nga ato mabatna niining kagab-ihon niining nga panahon sa katapusan. Ang ato nga pagtuon mga igsuon usa ka butang nga angay ginato nga pamalandungan uban sa pagkuyog sa balang espiritu nga magagiya alang kanatong tanan. A blessed evening to everyone. I'd like to welcome you to our study tonight. It is entitled, I Will Go and Preach. I hope that ang tanan nga naminaw makahimo sa paglakaw o sa pagsangyaw sa maayong balita humani ini. Kung nahimo naman naton magapadayon pagyud kita sa pagmantala, sa pagwali sang maayong balita, mensahe sang paglaom alang sa tanang mga kaigsuunan sa dili pa mobalik ang Ginoo. Sa dili pa kita magapadayon sa ato ang pagtuon mga kaigsuunan, ako kamo gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo, magapangamuyo kita. Amahan nga naa ka sa kaytas-an sa mga langit, dalaygon ang imong ngalan niining kagab-ihon. Kami makapaminaw sa imuhang mga tambag o sa imuhang mga bilidhong mga pulong nga maoy magatabang kanamo sa pagpangandam sa among kinabuhi sa dili pa imong haduol nga pagbalik. Hinaot pa nga ang balang espiritu magahatag kanamo kaalam, magagiya sa amo ang pagtuon, magaabli sa among mga salabutan aron nga among mahimong igakabuhi ang mga pulong, ang mga pagtudlo nga langitnon. Amo kini mabatnan nga naay kalipay sa among mga kasing-kasing. Daghang salamat sa mga bag-o ng pod nga mga insights, mga leksyon nga among makuha paagi sa among pagpaminaw o pagbasa o pagtuon sa imong mga pulong. Amo kinigihangyo nga ang kaalam nga langit nun ipasagahay mo sa kada usa kanamo. Daghang salamat nga pun-an mo kami sa imong espiritu karong adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Naay grupo sa mga gitawag nato Arctic Explorers. Na-stranded sila mga kaigsuunan sa daghan kayong mga batuon o barren island. Wa na sila'y communication kay ang ilahang mga radio. Wa na may battery, nalubat man mga igsuon. Unya, ingon din, dili na sila makapangayog tabang sa mga muriskyo sa ilaha. Unya, ang ilang mga pagkaon, usa na lang yun or hapit na yun mahurot ang ilahang nahabilin nga usa na lang kakananan nga pagkaon mga igsuon. Apang luyuana mga igsuon na ay usa ka kauban nila nga nakakita sang maong aso nga migula diha sa kahawaan na ay gamayng paglaom nga nabatyagan sang maong ilang kauban nga there would be a survival sa ilang nga kinabuhi sa diha nga nakita nila sa kalit lang kanang aso diha sa taas. Mga igsuon mao kadto ang excitement, ang hope nga nabaton sa mga kauban nila diha ang amo nga paglaom sa ilang mga kasing-kasing. Karong gabi makapangutana kita sa atong mga kinabuhi, napabay paglaom, luyuaning mga kalisod nga naa sa atoa. Some of us will not be able to join in our church fellowship. Pero napatay paglaom mga kaigsuunan nga pinaagi sa social media, pinaagi sa care group ministry, napatay paglaom nga makadungog sa mga mensahe. Mga mensahe nga dinalian, mensahe sang paglaom nga ato nga padayon nga i-share. So tonight, we are going to study I Will Go and Preach. Usa ka kalipay mga kaigsuonan nga makawali kita sang maong mensahe sang maayong balita nga na-record dinhi sa balaan nga kasulatan. Ako kinigi kutlo ang Revelations chapter 14. Usa ka mensahe or revelation most urgent message. So in this chapter, mga pinalangga ko mga kaigsuunan na ay mga glorious events and hope that we can achieve after we will discover sa mga butang na adinhi. Ang record makita nato dinhi sa Revelations chapter 14 verse 14. The Bible says, "And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle," or a sharp talong nga galab, mga kaigsuunan. If you picture, ini nga
event mga igsoon, usa ka harvest on the earth nga gipakita dinhi. So sa dili pa ang maong harvest mga igsoon, na ay message of warning, na ay message of hope nga ato dapat nga iwali, manglakaw ta, ma-share ta pinaagi sa tuang mga talento nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Di sa verse 15 ingon niya, "And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe." Mga igsoon, akong nakita dinhi nga gi-picture out sama sa Matthew chapter 13 nga naay adlaw nga pagasiparahon ang himuon sa langit. There would be a separation between the harvest and the grapes nga giingon dinhi sa Revelation chapter 14. So ato masabtan mga kaigsuunan dinhi ang mga pagahin sa mga katawhan, mga righteous o kadtong mga wala na minaw sa iyaha. If you look at verse 16, "And he that sat on the cloud thrust his sickle on the earth, and the earth was reaped." Friends, there were two, life and death. Meaning to say, harvest ang mga madala sa maong nga ani. Iniglihok sa maong galab, mga kaigsuunan. Hinaot pa nga ikaw kag ako. Imuhang kirgrop, ako ang kirgrop. Ang atuang gipasakupan, maapil. Iniglihok sa maong galab nga makuha, ma-harvest, mga kaigsuunan. For life, sa kinabuhing dayon nga iyang giandam alang kanatong tanan. And those who received the seal of God. And the other one, nga giingon diri sa Revelation, especially in verse 19 of Revelation 14, anggid or gipasumbingay sa mga grapes, mga igsoon. And those who received the mark of the beast. Sila nga mga naluwas, mga igsoon, dadon sa Ginoo sa iyang ginharian, o katong mga nawala, nga wala nagtuman, dili musunod sa mga pagtudlo sa Ginoo, mga igsoon, walay kahigyunan nga makalingkod sila sa maong trono sang atong nga manluluwas. Mga igsoon, gipakita dinhi ang maong harvest, and I believe tonight you and I will be part of that great harvest. Ingon dinhi sa Matthew 13 verse 39, "The enemy that sowed them is the devil." We know that Satan, gamay na lang iyang panahong karon. Ang iyang gusto nga ang tanang mga tao mahimong mapalayo sa Dios. Apan pinaagi niini mga igsoon nga makadungog sa mensahe, they will be part of the harvest. It is the end of the world, and the reapers, are the angels. Ang mga manulunda, ang mga balaang manulunda maoy mag-harvest sa iyang mga katawhan nga maminaw sa iyang mga pulong. If you look at Revelation 14 verse 6, na dinhi ang dinalian nga mensahe. Revelation, most urgent message that we would like to share, and I would like to encourage you that we will go. Magalakaw gyud ta og isang yaw kini. Ingon niya dinhi sa Revelation 14 verse 6 sa English version, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people." Ato makita dinhi, all-sufficient Jesus, our mediator, our advocate, who is the one who gives us the assurance of salvation, nga pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross, mga igsoon. Mao kini ang maayong balita nga ato ginawali instead of us who will be there on the cross. Iya kana nga gikuha alang gyud sa imo kag sa akua nga makaangkon ka, mabatna nimo, madawat nimo ang regalo sang mao nga kaluwasan. Nga ato kini isang yaw, dili lang sa mga kasibuanuan, kundi dili sa mga hiligayon ng people, or bisan pa sa mga igsuon nato nga mga Tagalog or English or whatever dialect they may have. Mga kaigsuunan, ato kini nga iwali. Pinaagi sa atong mga care group ministry, makaabot kining maayong balita. Mao kini ang mensahe nga sulim ni katama nga ato i-share sa atong kapanahunan karon. You and I believe that you are now be part of that very important message nga gusto sang Ginoo ikaw kag ako magapagamit. Ingon niya sa verse 6, mga igsoon, padayon ang mao nga quotation, ang amo nga scripture, nagaingon dinhi nga this is a central feature of the message, the magnificent love sang Ginoo, iyang everlasting good news nga alang kanato
baton kitag kinabuhi bangod kay siya nag-offer sang iyang kinabuhi alang kanato. In other words, you had received the pardon, na-receive nato ang forgiveness, unya you will have spiritual power, and much more, you will have a transformed life because nag-promise siya nga i-purify niya ang atong mga kinabuhi. And not only that, you will have eternal life. And this is a very significant message nga ato ihatag sa kalibutan. Kayang verse 7 nagaingon mga igsoon, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. If you look at there, mga igsoon, ang iyahang tingog, hilabihan kakusog, with a loud voice. Ato kining ipatunog yun, mga igsoon, ang mensahe. Ang una diya nga nakita nako nga pagpaandam niya nga we have to fear God. Ang iyang meaning dinhi mga igsoon sang fear God o kahadluki ang Dios. Dili ingon nga magakurog, kundili you have that reverence na kay respect. In other words, obedient life nga alang kaniya ang maong atong ipakita diha sa atong Ginoo. Ang ikaduwa nga warning niya, give glory to Him. Usa ka matahom nga kahigayunan nga ang kapawa nga atong nabaton diha kaniya, ang tanan nga himaya ihatag nato diha mga kaigsuonan. If you look at Matthew 5:16, ang Ginoo mao ang suga, siya mao ang kapawa. Kita giingnan po nga, ye are the light of the world. But remember that you will give glory to Him. In other words, siya mao'y sun, kita mao'y moon nga mag-reflect, mga igsuon sa kapawa nga ang Ginoo naghatag niini. Usa ka dako nga mensahe nga atong partisiparan. This is the very foundation of the church nga kinahanglan kita mo lakaw gyud in sa mao nga direction nga ato nakita sa atong nga church, sa atong nga theme nga I will go. We have to tell people, atong sultihan sila nga wa tay laing tagaan og respect, tagaan og gitawag nga response sa pagka matinumanon or obedience but our God. And we have to remember that whatever things nga ato gihimo, mo nang record dira sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Unsa may mugikaon, giinom, give glory to Him. In our health message, ato nga andamon kini, we have a complete message nga ato ma-share alang kanila. Niini nga chapter sang Revelation 14 may igsoon, ako nakita dinhi ang kabug-usan nga mensahe, a unique message of the Seventh-day Adventist Church. Not only reverence, not only respect, not only obedience, not only speaking of health, but of course, even ang Bible nagahambal, for the hour of His judgment is come. We know the story, friends, here that the Bible is telling us nga human atong 1844, atong nahibawan mga kaigsuunan, even the state of the dead, nabalaan nato, nahibawan nato ang mensahe, ang beliefs, nga ang kahimtangan sang kamatayon. The Lord knows our destiny. After nga ikaw nagpahulay diya sa Ginoo, you are secured of salvation. You will have that eternal life. So today, ang iyang sumpay dinhi, worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. We believe nga siya maoy atong creator. Siya maoy nagtuga sa tibuok nga kalibutan, sa mga kahoy, sa mga mananap. Unya siya maoy atong simbahon. Mga kaigsuunan, dinhi sa maong mensahe sang tatlo ka manugtunda, naga-remind sa aton ang first angel, worship Him. In other words, every Sabbath, you have the privilege to celebrate with Him, worship, and have the privilege to do the things that God has given us. So Jesus comes dinhi sa kalibutan, according to the scripture, to give out His rewards. There must of a necessity. Mo nag-ingon niya, the hour of His judgment has come. So be a judgment prior to His coming to determine which reward each person is to receive. Nasayod na ang Ginoo before siya mogawas sa maong most holy place, before sa mogawas na hibalo siya unsay judgment nimo og alang kanako. The only thing I know that if we will have Jesus sa atong mga kinabuhi, dili ta mag-uol, dili ta makabalaka anang judgment mga kakaigsuunan, because
He will be the one to help us. Siya mao'y atong advocate. Siya mao'y atong judge sa atong mga kinabuhi. Siya mao'y atong friend. That is why kung ma-close ng mao nga provision, mga igsoon, ang Bible nagasiling sa Revelations 22 verse 11, He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Mauna ang mahitabo, mga kaigsuunan, sa adlaw nga mapamatmata na sa Ginoo ang maong paghukom sa mga katawhan nga niya sa kalibutan. Ang pangutana ko karong nga gabi, where does this judgment occur? And who is present? If you look at Daniel chapter 7 verse 9, naa din ha mga kaigsuunan sa experience ni Daniel. Ingon niya din and I beheld, and Daniel 7:9, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. We know, friends, that he will be the one to judge this world. Siya mao'y nagsaad nga paghukman kini nga kalibutan. If you look at verse 10, a fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Mga kaigsuunan, ang langit nagapaandam alang kanato. I know this is a warning message. If you look at Revelation 14, especially verses 9 to 11, this is a warning. Inaot pa nga dili nato ni tangtangon kini nga warning. The judgment is a warning for us. Pero ako ihangyo mga igsoon nga ato kini nga ihatag ang atong kinabuhi karong gabi ato padayon nga magpangalagad kita nga matutom diha kaniya. Ingon niya dinhi ang libro pagbuksan mga igsoon. Karong adlaw wa ko masayod imo ba pangalan o akon ba pangalan. Pero ang langit nagahimo sa iyahang pagpangusisa sa atong mga record. The recording angel is so busy. What actions or anuman nga mga trabaho ang may naa kita dinhi sa kalibutan, dili gid nato kana malikayan. Kay ang Ginoo nagahimo gid mga igsoon sa maong paghukom. Ang pangutana nako karong gabi, when does this judgment begin? Kanus aman, as Seventh-day Adventists, we believe the prophecy, very significant, remarkable prophecy, nga giingon sa Daniel 8:14, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. We know that people will be justified sa sina nga panahon nga ang langit magahimo na sa pagdeklarar nga mugawas na ang atong high priest sa most holy place. Ang mag-declare siya nga ikaw ug ako, not only nga ginhamba dinhi sa King James Version, sanctuary be cleansed. In some other Bible, gaingon nga you are justified. Hinaot pa nga ikaw ug ako mga igsoon makabaton anang sanctification. Nga giingon niya diha nga you are justified on the process ng maong nga salvation. I know nga ang paghukom magasugod yod sa panimalay sang Ginoo. If you look at the book of Peter, no, ato mas may sayran nga ang paghukom magauna gid sa mga panimalay sa Dios. In other words, to the Seventh-day Adventist Church. If you look at verse 17 of Daniel 8, gingon dinhi, so he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. But he said unto me, understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. And we know, friends, sa maong history, sa aton nga prophecy, since 1844, we have been living in the time of the end. Kanindot sang gugma sang langit sa iyang kaluoy, sa iyang bugay, sa iyang grasya, alang kanatong tanan. Since 1844, hangtod karon nga 2021, mga kaigsuunan, ang iya bugay, ang iya nga kaluoy, ang iya nga grasya, nga ikaw kag ako makadungog sang iyang mga warning nga ato kani mahisayran nga ang Ginoo magahukom kag nagapadayon sa pagpangusisa. Investigative judgment is going on. So ang solemn day nga ato karon nahisayran,
I believe this is a day of confessing and forsaking. Sa ato na nakita dito sa Old Testament times, sa high priest kung ara siya sa tabernacle, ang ila ginahimo dito, no, they afflict themselves, naga-confess sila sa ilang mga sala, nagasalikway sa ilang mga gihimo nga mga dili maayo nga mga dautan, ila kana nga ginatangtang sa ilang kinabuhi, na ay deep soul searching and repentance. Mga kaigsuunan, kung atong i-picture out ang atong high priest nga si Jesus Christ na sa most holy place in ang heavenly sanctuary, He is doing a very sacred work. So tonight, I hope nga atong usisaong atong kinabuhi, we will have a deep soul searching and repentance. Walay makasulod didto nga hugaw, mga kaigsuunan, ato kina nga hinulsulan ang atong mga sala. Ang Ginoo naga-invite sa atoa to worship Him as our Creator. Ato siya nga simbahon, bisag pa sa atong nga panahon karon, we can still worship through the social media. Lagi sa atong Hope Channel Central Philippines or Hope Channel Bacolod or Hope Channel South in Mindanao or in Luzon. We can worship Him, we can fellowship together. Just what we are doing right now. So today, ang ingon niya din sa Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for the pleasure they were created. Labing gamhanan gid nato nga Dios, takos gid siya nga pagasimbahon, siya magabaton sa himaya og dungog, mga kaigsunan, o gahom nga siya mao'y nagtugas ang kalibutan. Mao na nga ato gid siyang simbahon, mga kaigsuonan. Kaya ang Exodus chapter 20 verse 8 and 9 nagaingon gid dinha, Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. In verse 10, But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son nor thy daughter, thy manservant or thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Friends, isa ka maayo gyud nga pagpadumdum sa ato nga tanan. The book of Revelation is telling us that we have to worship the God who created the heavens and the earth. And very specific, ingon niya sa verse 11, For in 6 days the Lord made heaven and earth, and the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore, the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Abyan, mga igsoon, mga higala, mo kining adlaw nga ang Ginoo nagahangyo gyud nga ato response sa maong kaluwasan ang pagtuma niini nga ato mabatnan ang blessing sang langit. Ato makita ang iyahang gihimo niini nga adlaw, iyang ginpahulayan, iya kini gipakamaayo, unya iya ini gipakabalaan, mga kaigsuonan. So I believe nga from Sunset Friday to Sunset Saturday, we have to be faithful regardless of difficulties, challenges, we may have troubles nga naa kita. I could not just imagine sang blessings ang Ginoo nga iya i-poured out sa imuha og sa akua kung ato kana nga himuon nga magmatutom unya ato na nga iwali ipahibalo sa mga katawhan nga wa pamasayod niini nga blessing nga ini nga kamatuoran. Ang ikapito nga adlaw nga mao ang Sabado, mao gino siya ang tanda sang atong mahigugmaon nga Dios. If you look at Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20, we are His people, we are His children. He is our God, He is our Father. And this is the seal of God. This is the mark nga iya gihatag, tanda nga kita iya mga hinigugma nga mga anak, kay siya mao'y atong mahigugmaon nga Dios. Iya ini memorial, hinandumanan niya kini sa iyang pagkagamhanan ingon nga manunuga. Try to remember that, mga kaigsuunan. Dili nato kini kalimtan. In contrast nga giingon diri sa book of Revelation, we have to worship the Creator rather worshiping the beast or the purpose nga gipakita ni Satan dinhi sa kalibutan. So mga igsoon, if you look at the whole book of Revelation 14, usa ka sulimni nga pagpaandam sa tanan nga sayop nga pagsimba. Hinaot pa nga magkugihan ta sa paglakaw, unya iwali nato ang pinaka most urgent message
of the book of Revelation. Nga makabaton po na ato mga igsuon sa paglaom nga ilang masulayan ang benepisyo pagkalami kaayo nga gihatag sa Ginoo ang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado nga naatay kapahulayan unya you will be sanctified during that Sabbath if you come and worship Him. So ang Sabado nahimo kini nga tanda sang ato nga pagkatampad or our loyalty to Him as our Creator. So today, if you look at Revelation 14, verse 8, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Nasayod man ta ang Babylon, the spiritual Babylon, may igsoon, na ay confusion, na ay mga mix nga gibutang sa maong kamatuuran, na ay sayop nga mga pagtudlo, nga nahimong fornication, mga kaigsuunan, nahimong pagpakighilawas. So, the root word for Babylon is confusion, nga even ang tibuok nga kalibutan, nahimong makainom sa iyang mga culture, sa iyang mga tradition, sa iyang mga pagtudlo, nga wala mapasika dinhi sa balaan niya kasulatan. So today, ang balaan niya kasulatan nagaingon sa aton, Babylon is fallen, the great city, because she made all nation drink of the wine of the wrath of her fornication. So ang mga religious systems nga ato nakita, composing sa spiritual Babylon, mga igsoon, the wine of Babylon is not just false doctrines, but we can see here sa mga tradition nga gipasulod sa mao nga iglesia. Naghimo sa iyang kaugalingon niya commandments instead of doing God's commandment. So kita karong nga gabi giingnan nga mulakaw kita, iwalita, isugid tang mao nga kamatuoran. No other truth nga atong dipinsahan, atong himuon nga ma-share sa mga kauturan o sa mga kaigsuunan. Sa verse 12, nagaingon mga igsoon, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Hinaot pa nga, ikaw na ang mapailubon, mapainubsanon nga mga balaan nga nagabantay sa kasuguan sa Ginoo kag naay pagtuo ni Jesus. In other words, today, brothers and sisters, I hope that there would be a group nga mangin loyal sa Ginoo nga sa iyang pagbalik makita ka nga matutom unya mapainubsanon niya kinabuhi ingon nga mga commandment keepers and accept sa mao nga kamatuoran, maong pagtuo nga naa sa kay Ginoong Hesus. Before ako nga mag-end mga kaigsuunan, na ay special quotation nga nindot nga akong i-share sa inyo karong gabi sa Testimonies Volume 9, page 19. Ingon niya dinhi, in a special sense, Seventh-day Adventist set in the world as watchmen. Take note of that word, watchmen. In other words, you are a defender of truth. Ikaw maoy magatipig sa mao nga kamatuoran. Before I became a pastor, I was a security guard. So, I make sure nga ang maong building nga akong ginagwardyahan, secured, walay mga makawat nga makasulod, unya madipinsahan nga walay mga daot nga mga property nga diha sa imong area of responsibility. Just like that, you and me, as Seventh-day Adventist, maybe in your care group, you can defend the truth, you can share sa mao nga kamatuoran nga mao ang kapawa nga gihatag sa Ginoo. The quotation goes on, and light bearers, mahimo kita nga kapawa sa asa man dapit nga ang imuhang care group na napahamtang. And the quotation goes on, God has entrusted them with the last warning message for a perishing world. Daghan kayong mga tao nga nangamatay maybe because of COVID. Ang atong pangutana, nahibalo ba sila sa ang mensahe, dinalian nga mensahe, the urgent message, the present truth nga gisulti dinhi sa pinadayag. Mga igsoon, ingon niya pagadiri, and then shining wonderful light from the word of God. You will become a what? A light bearer, meaning to say offense to proclaim the truth. So, Seventh-day Adventist, you will bring hope. Mao ning ato nga Hope Channel, nagadala kanunay, nagashare kanunay isang paglaom nga ini nga iglesia nga gigamit sa Ginoo. And I believe this is a worldwide church. This is a global church to spread sa mao nga maayo nga balita nga ginhatag sa Ginoo. And don't forget that Jesus
is our hope. God has given them a work of the most solemn import. From the word important, na ay importante nga mensahe nga ato i-share nga mauna ang rason nga kinahanglan kita magalakaw gyud. Sa karong nga gabi ang kada isa sa ato maghimo gyud sang desisyon. Sing wala sing tunga-tunga sa pagpili, dapat pilion gyud nato ang iyahang adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado. Pilion nato nga maminaw gyud ta sa iyang mando nga mulakaw ta. We have to preach not only the gospel, but we have to share the love and the hope that Jesus is given us. Karong nga gabi luyag mo bala nga madumduman ang mga butang nga gipat-in sa Ginoo. The Sabbath nga mangin yara ikaw sa iya nga kiliran. Luyag ka bala nga mangin kabahin sang iglesia nga nagatuman sang bugos nga kasuguan. Maybe we have some friends who are watching right now that are not yet members of this true church. I believe, brothers and sisters, that you will be part of the followers. Dili lamang manog paminaw, dili lamang nagabasa, kundi manugtuman sang iyang mga pulong. Igsoon, sa adlaw sang katapusan, magkabuhi ka man sang bag-o, sa bag-o duta, sa adlaw sang katapusan, magkabuhi ka man sang bag-o, nga duta o kung mapatay sa silot sang kalayo, ina nagadepende sa imo. It's depend on your choice if you want to be there on that new earth, new heaven. Naalam na sa ato ang pagpili maigsoon. It depends upon you if you want to receive that wrath of God or not. You have to decide tonight. Ano ang imo desisyon karong nga gabi? Imo bala, imo ba siyang batunon? Kanunay nga naa sa imong kasing-kasing si Kristo og tumanon ang iyang kabubuton, isalikway ang sala, unya magapadayon sa pag-alagad or magpadayon sa pagkamalinapason. Maigsoon tonight, you need a pure heart in order to truly listen to the Holy Spirit. I am praying that this command, a very sacred command, a very urgent message, nga ato ipahat, iwali, imantala, isangyaw. When Jesus lives within your heart, you will experience peace and contentment such as you have never known. So today, ako tuuhan, kitang tanan, trust God fully and completely, for He has great plans for you. Naasay dakong plano sa imuhang care group, sa ako ang care group, sa atong iglesia, nga way lain nga plano, nga manglakaw ta mga igsoon, atong iwali. Ang unsay iwali nato? Ang mensahe sa pinadayag nga dinalian nga paandaman ang kalibutan nga sa dili pa siya mobalik mga kaigsuunan. Hinaot pa nga ato siya imbitaron nga musulod sa atong kinabuhi. Karong gabi kabay pa nga walay nagababag sa imuhang pagsalig o sa imong pagtuo diya kaniya. Atong kanunay isalig ang atong kinabuhi nga atong mga kahadlok, mga wagtang kini sumala sa iyang mga promesa, pinaagi sa iyang mga pulong. Daghang salamat nga kanunay si Ginoong Hesus naa sa atoa. Maoy nagamotivate sa atoa nga muwali ta, mulakaw ta, musangyaw ta sa maayong balita. Makita nato ang mga tawo nga mutuo kaniya, pinaagi sa pagbaton sa kay Ginoong Hesus, pag-accept sa iyang baptism, pag-accept sa iyang sabat, pag-accept sa iyang dugo, ingon nga maoy nagtinlo sa atong mga kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa dili pa ko takop ako kamugi hangyo sa pagduko sa inyong mga ulo magapangamuyo kita. Amahan, dalaygo ng imong ngalan. Dili maihap ang among kalipay sa imuhang mga panalangin nga imo gihatag alang kanamong tanan. Daghang salamat sa imong mga pulong nga napami kay higayunan sa pagtuman sa imuhang mando nga kami manglakaw, magasangyaw sa maayong balita, mensahe sang pagpaandam nga ang imo mga katawhan nga wala pa sa mao nga kamatuoran. Makakita sila pinaagi sa care group ministry nga may naa kami dinhi sa Central Philippine Union Conference. Salamat gid amahan nga ikaw nag-uban kanamo sa among pagsimba. Hinaot pa nga ang maong mensahe magaabot sa tibuok nga kalibutan, and the Holy Spirit will continue to use us to fulfill the mission that you had given to the church. Buligi lang kami, tabangi kami amahan nga musalig diya kanimo. Karon nga gabi hinaot pa nga madali ang imo nga pagbalik. Nga ingon nga imo makatawhan, makahimo kami sa pagsugata sa imo.
nga mga grupo sa mga linuwas sa adlaw nga ikaw magapahayag sa mga panganod sa mga langit. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa among mga pag-ampo. Amo kini gihangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong nga pagpaminaw. God bless everyone. Thank you for watching. Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay naging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kapuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan